guys, and welcome to our channel. I'm Shania Benalobaya and I'm with Maxine Perez Famero at samahan niyo kaming alamin at lakbayin ang bahay ni Emilio Aguinaldo dito sa Aguinaldo Shrine. na matatagpuan sa Kawit, Cavite, Philippines. Tara! Alam niyo ba na itinayo ito noong 1845 na gawa sa Dutch and wood at na-renovate ito noong 1849 with limestone and hardwood? At alam niyo rin ba, nandito sa Emilio Aguinaldo Shrine idiniklara ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Ito rin ang pinakaunang Malacanang sa Pilipinas. At ngayon naman ating pasukin at alamin kung ano nga ba ang mga bagay na matatagpuan sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Sa pagpasok namin sa Emilio Aguinaldo Shrine, una namin nakita ang bowling alley sa bandang kanan nito. Sa unang palapag ng bahay ni Emilio Aguinaldo ay makikita at matatagpuan ang mga kagamitan, mga tao at mga alaala na naging malaking ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa labanan sa Binakawan. Mula ika-8 hanggang ika-10 ng Nobyembre taong 1896. Labanan sa Binakayan ay isa sa pinakamadudugong labanan sa Cavite. Ito mo makikita ang kabayanihan at katapatan ng mga Pilipino na kung tawagin natin ay ang kabayan. Isa sa matatagpuan dito sa Emilio Aguinaldo Shrine ay ang mga replika ng Magdalo the Founders, kung saan kabilang si Emilio Aguinaldo. Alam niyo ba na ang Magdalo ay isang Philippine Revolutionary Organization kung saan iniinito makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanyol? At alam niyo rin ba na ang pangalang Magdalo ay mula sa patroness ng Kawit, Cavite na si Mary Magdalene? Lumako naman tayo sa kwento ng bomb shelter. Ano nga ba ang bomb shelter? Ang bomb shelter ay isang mababaw na balon sa ilalim ng lupa na may talusan patungo sa sipahan. Nakalaunan, ito ay sinementuhan sa kadahilan ng maraming hindi kilalang tao ang nakakapasok sa bahay ni Aguinaldo. Ngayon tapos na natin lakbay ng unang palapag ng bahay ni Aguinaldo, alamin naman natin ang pangalawang palapag nito. Ano nga ba meron dito? Pagpasok natin sa pangalawang palapag ng bahay ni Emilio Aguinaldo, matatagpuan natin dito ang silid kasama ang kanyang pangalawang asawa na si Maria Garcia. At alam niyo ba, dito sa loob ng silid tulugan ni Emilio Aguinaldo ay merong 2 secret passages. Una ay ang kasilyas na kung saan pwede kang dumaan patungo sa kanilang swimming pool. At pangalawa ay ang lalagyan ng sombrero. Which is ito, na kung saan pwede kang dumaan naman patungo sa silid tulugan ni Emilio Aguinaldo. Sa pangalawang palapag ng bahay ni Emilio Aguinaldo, makikita rin ang mga silid-tulugan ng kanyang mga anak at iba't ibang mesa na ginagamit pampahingahan at mga bumibisita sa bahay ni Emilio Aguinaldo noon. At ngayon, natapos na nating ikutin ang bahay ni Emilio Aguinaldo, subukan naman nating alamin ang saloobin ng mga taong makikita natin dito. So ngayon po, mag-interview po tayo ng isa sa mga tour guide dito po sa Emilio Aguinaldo Shrine. So ano pong pangalan ninyo? Ako po si Marita Dizon, 45 years old. Okay po, so kailan po kayo pinanganak? Birthday niyo po? June 23, 1978. Okay po. So, start na po tayo sa mga katanungan. Una pong tanong, ano po ang naging ambag ng Emilio Aguinaldo Shrine sa buhay ninyo sa pagtatrabaho dito? Ay, napakalaki na naiambag ng
Aguinaldo Shrine sa buhay ko bilang isang tour guide kasi before, bago ako mapadpad dito or umattend ng seminar ay mahihain ako sa tao. Pag may mga nakikita kong tao, nagtatago ako. Hindi ko kayang makipag-usap sa kanila, hindi ko kayang makita nila ako kasi sobrang hiyang-hiya ako. Nung maka-attend ako dito ng seminar ng 1 week, doon unti-unti na-improve yung ability ko na maging isang tour guide and nagkaroon na rin ako ng confidence sa sarili ko. Hawak po namin ang 7 heritage site dito sa Kawit. Meron tayong Baldomero Aguinaldo, meron din tayo yan, Liwasang Aguinaldo, part din po yan ng heritage site kasi connection po yan dito sa Aguinaldo Shrine. Then meron po tayong simbahan, Santa Maria Magdalena, kung saan doon po laging nagsisimba si General Emilio Aguinaldo bago siya sumabak sa revolusyon. Then meron po tayong Pandayan kung saan po ginawa o ipinagawa yung mga sandata nung sila po ay nagsisimula na makipaglaban sa mga Kastila. Meron din po tayong Irasan kung saan doon po nila nakukuha yung mga produkto na asin at yun po ang ginagamit sa pangangalakal sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Pangalawang tanong, ano po ang mapapabaon yung aral sa mga makakanood nito ngayon? Para sa mga nanonood po, tuloy lang po, tuparin nyo yung mga pangarap ninyo, huwag kayong mahihiya kung kayo man ay katulad ko na takot sa tao, kulang sa confident, tuloy lang. Balang araw makakamit din natin yung tagumpay na yan na makahalubilo, makasama ng mga matataas na tao dito sa lipunan. Ayun, maraming salamat po. Isa sa mga natutunan ko sa pag-iikot sa Emilio Aguinaldo Shrine is, ang sarap pala balikan ng kasaysayan. Ang sarap mag-ikot dun sa Emilio Aguinaldo Shrine, makita yung mga kagamitan na ginamit niya, and ang sarap lang aralin ulit nun, na parang hindi ko yun alam ganon. So, isa naman sa mga natutunan ko sa sinabi ng interviewee is yung be confident. Kasi yung pagiging confident natin, yun yung magdadala sa atin sa mga goals natin. Kasi kung wala tayong confidence sa sarili natin, mawawalan tayo ng lakas ng loob para harapin yung mga pagsubok natin. So ako naman, anong lesson na natutunan ko? If yung kay Naya, masarap aralin. For me naman, masarap din naman aralin, masarap ikwento, masarap i-share kung ano yung natutunan namin sa paglalakbay doon sa Emilio Aguinaldo Shrine. Diba, hindi mo alam yung buong kasaysayan, pero at least may konti ka ng kaalaman, which is patungkol kay Aguinaldo. Doon naman sa interviewee, yung parehas din, being confident, kasi by that, diba, ang dami mong tao makakasalamuha mga matataas na tao. By that, kaya mong makipagsabayan sa kanila. And paano ko naman yung na-apply sa araw-araw kong ginagawa or sa aking career, by simply being confident, di ba? Ganun lang, as simple as that. Kung confident ka, kaya mo malagpasan lahat, mapagtagumpayan lahat, dahil nga, you are confident and you have in your highest self-esteem. Looking back on the term, ano yung transformation na nagawa sa akin ng SS32, siguro mas nagkaroon ako ng interest sa history. Kasi before talaga, sobrang naboboard ako, inaantok ako pagdating sa subject ng history. Pero when it comes to SS32 and with the help of Ma'am Christy na rin, mas gumaan sa akin and mas naintindihan ko yung history natin, siguro the way na rin ng pagtuturo ni Ma'am. Sobrang sarap balikan pala and nakaka-enjoy din pala talaga magbalik-aral sa kasaysayan. Yun lang. Well, ako naman, same lang din. It's because of Miss Christy. Dahil lang din talaga doon, bored na bored ako dati, but because, nung na-meet ko si Miss Christy, ayun na, sabi ko, interesting pala tong history. So, kahit naman hindi na si Miss Christy nagtuturo sa atin, at least siya yung naging instrument para masimulan ko na, okay, interesting pala talaga yung history. So, thank you, Ma'am Christy. At dito natatapos ang aming paglalakbay sa Emilio Aguinaldo Shrine. Lahat ng aral tungkol sa kasaysayan ay babaunin, ibabahagi at isa sa puso. Naway may nakuha kayong kaalaman mula sa munting travel vlog nito. Hanggang dito na lamang, paalam!